Good morning po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Ngayon pa October 9, Monday 2023. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan sa umagang ito mula dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang aking ibabahagi sa umagang ito ay sa Colossus chapter 4 verse 12. Ganito ang sinasabi: kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong sa Epapras na lingkod ni Kristo Jesus. Lagi niyang idinadalangin ng buong taimtim na kayo'y maging matatag, ganap at lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. So, hindi lingid sa ating kaalaman, ngayong buwan ng October ay sineselebrate natin ang Laytiman. Kaya sa umagang ito, isang lingkod ng Diyos ang ating pag-aaralan sa katauhan ni Epapras. Mga kapatid, sino ba sa Epapras? Ayon sa Wikipedia, sa Epapras ay isang mangangaral na taga-Colosas na nangangaral sa kanyang sariling lugar at maging dahilan sa pagkakatatag ng iglesia sa Colosas. So, si Epapras ay may pagmamahal sa kanyang mga kababayan. So, very challenging itong si Epapras dahil tunay nga na napakahirap na mag-misyon sa sarili mong lugar. Ngunit si Epapras ay hindi nagpadaig at nangaral sa kanyang sariling lugar, kaya naman naitatag ang iglesia sa Colosas. Pangalawa, si Epapras ay naging bahagi ng paglago ng mga mananampalataya ng mga taga-Colosas. Sabi sa Colossus chapter 1 verse 7, natutunan ninyo ito kay Epapras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. So, nandoon yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon ni Epapras. At dahil doon ay na-inspire, lumago yung kanyang mga kababayan. So, sa ating mga buhay bilang mga lingkod ng Diyos, ano ba yung nakikita, ano ba yung nasasaksihan ng mga tao sa ating buhay bilang tinawag at nakibahagi sa ministeryo ng ating Panginoon tulad ni Epapras. Pangatlo, si Epapras ay isang mananampalatayang matapang sa pagtatanggol sa mabuting balita. So, binabanggit dito ni Pablo na si Epapras ay kapwa bilanggo kay Kristo na noong panahong iyon ay hindi pa opisyal na kinikilala ng pamahalaang Roma ang Kristyanismo bilang isang reliyong legal. So si Epapras ay nandoon yung kanyang katapangan. Siya ay kapwa na bilanggo kasama ni Apostol Pablo dahil sa loyalty sa salita ng Diyos. So ngayon sa ating kapanahunan, nandoon ba sa atin yung boldness, yung lakas ng loob na may pahayag yung salita ng Diyos, lalo tigit sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. At sumunod, sabi pa dito, si Epapras ay matapat na kamanggagawa na umalalay kay Pablo kahit sa panahon ng kanilang pagkabilanggo. So maraming tao kapag nasa panahon na ng kagipitan ay unti-unting nawawala. Pero si Epapras, kahit sa siya ay mabilanggo, sa pag-angaral ng salita ng Diyos ay hindi siya natakot. Bagkus pinagpatuloy niya ito at patuloy na ipinahayag ang salita ng Panginoon. So sa umagang ito, sa ating morning devotion, ini-invite tayo na maging mapagmahal sa ating mga kababayan. Ipahayag natin ang salita ng Panginoon upang maging bahagi tayo ng paglago, maging bahagi tayo ng ministry, maging bahagi tayo sa paglawak ng ministeryo ng ating Panginoon. So, tayo ay dumako sa panalanginan, tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Lunes at muli na naman naming natunghayan ang morning devotion sa pamamagitan ng buhay na Epapras, na isang lingkod mo sa Airy Church, Panginoon, na nandoon yung kanyang desire, nandoon yung kanyang boldness, nandoon yung kanyang
passion sa paglilingkod sa iyo. We pray na bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na may bahagi ang iyong salita, maipahayag ka, ma-share ang iyong mabuting balita, paabot sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, especially po sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala namin, sa aming mga kaibigan, upang lalo pang lumawak ang iyong ministeryo. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nanonood, nakikinig sa umagang ito, pagpalain niyo po sila, at anumang po ang panalangin ng kanilang puso, ipatuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Yung mga may mga karamdaman, ipuin niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay, at nawa ay pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Patuloy niyo pong pagpalain at upang makapamuhay kami ng maayos, masaya at ganap, at nararanasan yung iyong presensya at yung kabutihan. Salamat din po, Panginoon, sa araw na ito. Sineselebrate po ng aking wife na si Ivy ang kanyang kaarawan. Pagpalain mo rin po siya, at we pray na maging maayos ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay, at ganoon din po, anuman po ang kanyang plano ay ipagkaloob niyo po sa kanya. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Yan. Natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion sa umagang ito ng Monday. Binabati ko po ang aking kabiyak, Teacher Ivy Joy. Happy birthday, at ganoon din po sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday sa araw na ito. At sa lahat ng mga nanonood, pagpalain kayo ng Panginoon. God bless po sa ating lahat. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses. Lagi nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!